Ayan, isang mapagpalang umaga sa atin mga ka-Sunrise. Welcome to my YouTube channel, Sunny Solar TV. So for today's video, ayan, isi-share ko po sa inyo yung kahinaan ng solar, no? Kasi officially na pumasok yung amihan season. So ilang araw na rin po na makulimlim. Siguro around 4 days na po na makulimlim na walang sikat ng araw. Pero meron pa rin kaming kuryente. Ayan, no? May ilaw pa rin po kami, no? So, i-share ko lang po sa inyo yung kahinaan ng solar, no, sa ganung panahon kasi hindi na maka-harvest yung ating solar. Kaya napaka-importante ng design para magamit natin ng 24/7 na kahit ganun yung panahon. Pero, ayan, napansin niyo po yung isa kong watt meter, nag-off na po, no? Kasi nag-shutdown na siya, sinutdown na siya ng ating LBD para wag ma-drain yung ating battery. So ipakita ko muna sa inyo yung aking actual scenario dito, no. At least makapagbigay tayo ng tips and idea kahit na lagi natin tinitext yung solar, no. Kagandahan lang naman kasi solar mga ka-Sunrise. Once na nag-invest ka na dito, no, nag-invest ka tapos wala ka namang kuryente, is monthly wala ka nang babayarang kuryente tulad namin. So ngayon, pero dapat alam natin yung mga parameters na kailangan nating gawin para wag agad masira yung ating battery. Dahil ang battery ang pinakamahal ng part materials ng solar off grid. Ayan. So tignan po muna natin kung ano nangyari. Ayan mga ka-Sunrise, dahil consistent na nga na 4 days na yung pagpasok ng amihan, so medyo laging makulimlim, halos ayaw lumutang ni haring araw, kaya ganito po yung nangyayari, no? So bumababa po yung ating harvest. So tignan po natin yung data. Ayan mga ka-Sunrise, sa ating SCC is 2 bar 11.8, pero nag-cut off na po yan, no? So, ang gumagana na lang po dyan mga ka-Sunrise is yung dalaw nating ilaw na nakakonect sa ating pang-appliances connection. Ayan, kung papansin nyo po, lagi pong may backup light po yan. Isa sa kwarto, sala at dun sa aming dining. Para just in case na nag-shut off to, is meron pa rin kaming ilaw. Kasi, during pa lang, alam ko na yun na mangyayari dahil hindi naman po kalakihan pa yung ating solar setup, na kapag talaga na pumasok yung ganitong panahon is bababa po talaga yung level ng battery. Ayan, so sa pang appliances connection naman yan natin mga ka-Sunrise is 12.0. Ayan, pero may running volts pa yan. Kung titignan po natin yan, dahil may nakabukas po tayo, pag inop po natin yung mga ilaw, babalik po yan ng 12.1. Ayan, tapos pag nag 11.8 itong LBD natin, ayan, so meron pa tayong 1 volt. Ang battery natin mga ka-Sunrise is 54% dito sa ating battery capacity voltage na kinabit po natin. So tignan natin sa SCC mismo. Ayan, ayan, 55% pa mga ka-Sunrise, no, yung ating percentage. So may 5% pa tayo na gagamitin para may pang ilaw pa tayong nagagamitin na 55% pa kasi nating battery. Ayan. So, yung harvest naman natin mga ka-Sunrise kahapon. Ayan. So, pag ganun panahon mga ka-Sunrise, medyo limit na rin kami sa paggamit, no. So, nanonood kami ng TV pero limited na rin, no. Ayan. 27 AH yung ating na-harvest. Sa light connection natin, guys, ay yung panel natin dito mga ka-Sunrise is 200 watts yung ating solar panel dito sa ating appliances connection po natin. So dito naman sa light connection natin guys is 6Ah. Ang panel naman ito is Bosca na 120. Ayan mga ka-Sunrise, pero bumigay na siya guys, hindi na gumanda yung harvest niya kapag masama na yung panahon. So yan yung na-experience natin about sa solar, no, kapag masama yung panahon. So meron kaming, ang nakabukas na ng mga ka-Sunrise is
dalawang ilaw. Ayan. Pero importante meron tayong ilaw, no? Kasi ang ilaw guys, isa sa mga essential load nga po natin yan mga ka-sunrise. Ayan, tapos ayan. Bukhang liwayway mga ka-sunrise, no? Ayan, so time check guys is 5:33 ng umaga. Ayan mga ka-sunrise, no? So dalawa na po yung ating solar setup, pero sa pagpasok po ng amihan season na makulimlim, apektado po yung ating solar kasi hindi po nakakapag-produce ng maayos yung ating mga solar panel, hindi po siya makapag-harvest ng maganda. Ayan po, para sa magtatanong po sa akin kung bakit ganon, so normally kaya ako po ito ginagawa dahil gel type pa nga po yung ginagamit natin at lead acid, at may mga nagpapatingin po sa atin ng solar na yung battery nila guys is lead acid and gel type. So sa pagpunta naman po natin, dun po natin na-encounter na yung kanilang battery 11.0, 10.5. So pag ginanon po kasi natin yung ating battery, hindi po natin naalagaan yung battery. Kahit brand new pa po yan, no, mabilis pong masira yan kapag lagi po nating sinasagad yung paggamit ng laman ng ating battery. Dahil ang gel type po mga ka-sunrise is hanggang 50% depth of discharge lang po talaga yung gamitin natin para wag po agad masira yung ating battery. Normally kasi, based on my experience, yung laging nasasagad yung battery, mabilis na rin siyang malobat, no, mga ka-sunrise. So bagay hindi na siya tumatagal. Unlike nung before nung kinabit mo, ayun, tips and idea ito mga ka-sunrise. Pagka mag-install tayo ng solar, lalo na kung gel type at lead acid yung gagamitin natin, i-compute po natin yung load at the same time kabitan po natin ng LBD. Ayan mga ka-sunrise, kung nagustuhan mo itong video to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV.